Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Bago po tayo magsimula mga kababayan ng ating balita at komento at reaction, i-flex ko lang po muna yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At shout out pasasalamat sa ating mga channel members, sa mga nanonood po sa ating mga video premieres, sa mga nagre-reply, nagsi-share, nagko-comment, no, nagla-likes, nagdi-dislikes, no. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat, tayo po ay umaangat ang ating analytics at nakamahigit 10,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa ating channel. Hindi ko na po kayo mabanggit. Kilala nyo na po kung sino po kayo. Maraming salamat po sa inyo and bahala na po ang Diyos ang magbigay pagpapala sa inyo, no? At ito nga po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa drug war. Kasi meron pong mga personalidad na mukhang nangangamba, no? At ganun din po pag-uusapan natin itong hacking, no, nangyayari sa mga ahensya ng ating pamahalaan kasi nagsalita na po ang Pangulong BBM. So bibigyan po natin ito ng reaction at sana mabigyan din natin ng justice ito, no? Base sa ating 2 cents, no? Pasensya na po, no? At ganun din, disclaimer din, bibigay lang po tayo ng komento at opinion kasi baka meron tayong masalig, may masaktan sa inyo kasi involved po dito ang mga Duterte, no? Wala pong masamang tinapay, magko-komento lang po tayo sa kanilang mga sinabi base po sa mga balitang ito. So, ito po unahin natin sa balita po ng The Philippine Star. Duterte, drug problem back, growing bigger. So, yun po yung sinasabi dito sa Philippine Star. It is coming back, Mr. President. You have the power to eradicate it totally and make the problem less than what it is now. You can easily do it, Mr. President, if you really want to, because all the powers needed are with you. So, yun po yung mga sinasabi ni former President Rodrigo Duterte, no? Duterte expressed confidence that Marcos can act on it on time, warning that if he is unable to do so, the military will take the matter. I am sure because they are Filipinos also. Yan. The former president insisted that it's important for the government to deal with the illegal drug problem. Justice become an illusion if drugs become so widespread as to corrupt the nation and would put this state on bended knees. O ayan po. These drug pushers, manufacturers, and importers do not deserve justice but death. Uy. Ayan po. Yun po tandaan nyo yun Justice but death. So, ang kay Pangulong Duterte, eradicate this, no? Eradicate this menace na drug problem, eradicate the drug pushers, the drug dealers, and the manufacturers, and whatever things that are associated with this illegal drug production and distribution. Which is logical naman. Pero, yung justice but death. If that is you. But PBBM has a different approach. Mamaya ko po sasabihin sa inyo ano po yung approach ng Pangulo. Because of this approach of the former president, no, yung huli na lang. And importers do not deserve justice but death. May pinaghuhugutan po dyan. No? Tayo po, ako din po, ayaw ko rin po niyan. And also, the end effect of these illegal drugs. Nakita nyo naman yung mga horrific, very unforgivable act of this mga bangag sa droga. Lalo na yung mga nangyayari sa mga kabataan, whether babae o lalaki. The savage thing that these illegal drugs do to the user and to the endpoint, to the victims. Di po ba? Hindi ko nasasabihin dito kasi minsan gory na Now, so ganyan po ang pananaw ng Pangulong Duterte. It should be stopped and they should not be put to justice, no? Wala na yung mga korte-korte. Their court is the end of my barrel. 'Di ba? Sabi nga sa kanta ni
Bon Jovi, yung sa Young Guns, is the barrel of the loaded gun. Justice in the barrel. Oh, tignan nyo, painggan nyo yung kanta na yun. Ang ganda, no? Theme song yun sa moving Young Guns, pero ang kumanta si Bon Jovi. Justice in the barrel of the loaded gun. I am staring at the barrel of the loaded gun. Parang ganun ang gusto niya. Ang justice kay Pangulong Duterte ay hindi the justice itself, kundi the justice of the loaded gun. Kaya nga na-ICC ka, Pangulong Duterte. Ikaw talaga. Because of these words na sasabihin ng mga kakampi mo na, disclaimer lang ha, sinabi ko na yung disclaimer ko kanina, I'm just reacting or giving opinion to what the former president has said. No? So, dahil dyan sa sinasabi mo at ng mga kakampi mo, no, ang hirap i-interpret. Ang hirap ipagtanggol. Kasi it's very evident, no? How do you twist this word? How do you go around with it? Nothing. Because it's been blurted out. You have said it. Like the one yung sa Makabayan Black, no? If you have watched that video, there's nothing to twist about it. You have said it. Yun lang, wag magagalit ang mga Duterte natics ha. Nag-disclaimer ako, ha? Wag kayong mag-unsubscribe. Joke lang. Hindi, wala pong sapilitan. Kung mag-unsubscribe, mag-unsubscribe. Ganun po, ganun feeling nyo, no? Nasaktan ko kayo, pasensya naman. Nagre-react lang tayo. Okay? Eto pa. Nung after na sinabi yun ni Pangulong Duterte, the President Marcos Jr. has all the power to eliminate, to eradicate. Nako, yung kilay ko napapataas sa inyo eh. Sa kaka-English kasi nitong si Politic PH, pati tayo nadadamay sa iyo Politic PH, magpakilala ka na nga din. Anak ng siopaw, no? Nisipon ako eh. Ngayon, ang nangyari, itong mga kakampi niya, syempre, makikibato, no? Sabi ni Presidente, si Bongbong Marcos, no? He have all the power to eradicate or to eliminate. But, with a different approach. Iba po ang approach. Iba approach mo, ibang approach ni BBM. Kung yung approach mo ay pang ICC, si Bongbong, pang Supreme Court lang natin. Di ba? Tama, mali. Ito po yung kay Bato naman. Si Bato, ito namang si Mr. Clean, no? Kakintab ka mo ng ulo niya, no? Parang ano kayang gel ang gamit ni Senator Bato? Ano kayang gel ang gamit nito, no? May nakita po akong picture, hanapin ko, papakita ko sa inyo mamaya-maya. Grabe yung ulo niya, ang kintab, talagang parang pinlorwax ng Johnson's Wax. Senator Bato, joke lang ha, joke lang. Huwag ka mapipikon sa akin ha. Joker ako, Mr. Bato. Ayan po sa Inquirer. Marcos admin's anti-drug campaign not as intense as Duterte's. Yun po yung sabi ni Senator Ajax. Ay, yung sabi ni Mr. Clean. Ay, mali. De La Rosa pala. Ikaw, Inquirer eh. Ang labo na nga ng mata ko. Hindi mo pa laki-lakihan ito. Sambra. Yung po yung sabi ni De La Rosa, no? Senator Ronald Bato de la Rosa on Friday said the anti-illegal drug campaign of PBBM administration is not as intense as what former President Rodrigo Duterte had implemented. To put it bluntly, sige, bluntly na, no? Blatantly, no? The direction that this administration is taking towards anti-drug campaign is somewhat hindi ganon ka-intense sa previous administration. Kaya lumakas ang loob ng mga drug users and pushers. Meron na po ba kayong numero? Ano na po ba yung mga numerong lumalabas ngayon? Na nalilang po, inom tayong tubig. Nakauhaw eh. Ito po, bottled water ng Sacramento Kings. Hindi naman ako Sacramento King fans. LA fans ako. Lakers. Tuloy natin to. De La Rosa, who was also the chief implementer of Duterte's Oplan Tokhang when he was the PMP chief, said there is a need for Marcos to motivate police units across the Philippines
to engage in anti-drug operation. Makikita mo talaga na medyo humina. Unlike noon na buong PNP nakatutok sa war on drugs. Lahat ng kapulisan nakatutok, kaya makikita mong resulta ay massive din ang result. Massive surrenders, massive arrests, massive raids ang ginawa. Oh, talagang kinomplement niya po yung sarili nila noon. No? Anong nangyari? Na ICC. Anong nangyari na ICC, no? Oh, alam niyo naman na siguro yung nangyari. Ayoko na pong ayoko na po itong i-elaborate pa. Ang sabi ng PIDEA nga dito, in February 2022, showed that the number of drug suspects killed in the previous administration bloody war on drugs climbed to 6235. Kasi nga sabi ni Pangulong Duterte, hindi na kailangan ng justice. The justice should be at the end of the barrel. Oh. Just to see the barrel, ayan, of the loaded gun. Di ba, Pangulong Duterte, nahuhuli ka talaga eh. Nahuhuli ka, mukhang pinapatunayan mo yung ICC. Ikaw nang nagpapabitag sa sarili mo. Sabi nyo, they don't deserve justice. They deserve death. Oh. Ewan ko, no? Kaya nang gusto ni Bato, hindi daw intense. Sa kaka-intense mo kasi, ayun, na ICC. Sorry naman po sorry. Sorry sa mga Duterte natics. However, kasi, Pangulong Rodi at Mr. Mr. De La Rosa, ito po kasi ang approach ng Marcos administration. If you are too intense about it, if you have the Tokhang program before, where the drug pushers and the drug dealers are getting tumba-tumba, no? Ang problema, hindi nyo nga nahuli yung 5 general eh. Nasaan yung libro nyo ng drug matrix? Di po ba? Nasaan? Only Kerwin Espinosa, hindi nyo nga nahuli si Parahinog, natakasan kayo eh. O, di ba kung magaling kayo, sana yung si Parahinog, yung tumakas, nahuli nyo. O, yung sinasabing ni Lenlen, nasaan? Nahuli nyo. Di po ba? Sino lang nahuli nyo? Si Kerwin Espinosa. Nag-recant. Di po ba? Si Dilima? O, hanggang ngayon, wala pa, hindi pa dinidinig ang kaso. Hindi sa pinoprotektahan ko yung mga yan, pero sobra naman kayo. Di po ba? Kung makakriticize kayo, you are comparing yourself to your successor. Sabihin ko sa inyo, iba-iba ang pamamaraan. Yes, it is your right to give your side of the story. It's your expression and freedom of speech. Pero do you think that is fair? To compare what have you done and this current administration is doing right now? Sa palagay nyo, hinahayaan lang na kumalat yan? Sa palagay nyo, tanga si Bongbong Marcos na hayaan niyang malason, mamatay ang mga kapwa niya Pilipino sa droga? Kung kayo, ang pamamaraan nyo is justice in the end of the barrel, si Bongbong Marcos iba, mga kababayan. Diba? Sabi ko sa inyo mahuhuli kayo sa sarili nyo kasing bibig pinoprotektahan na nga kayo. Kayo mismo ang nagpapahuli sa sarili nyo. How can we defend you now? Sabi nyo, they don't deserve justice, they deserve death. Di po ba? So meaning, you curtail the human rights of that person. Hindi na pumunta sa justice hindi na humarap sa korte. But what they see in the justice is the justice through Satan. Ay, mali. Ito po. Nakita ko lang po ito. Isang report lang ipapakita ko sa inyo. How does President Marcos fights illegal drugs? Through what means? How? Philippine Information Agency reported this March 15, 2023 of this year. Talagang mga kababayan, mukhang magkakaroon ako ng colds kasi nagbabago ng temperatura dito yung klima, no? Ayan po, March 15, 2023. President Marcos fights illegal drugs through holistic efforts. President Duterte, you are so bright. You know what's the meaning of holistic. Senator Bato, you know the meaning of holistic. And for those who don't know the meaning of holistic, such as me, eto po ibig sabihin yan.
What is holistic approach? This is I get from the NSW Health, meaning those with yung mga mental health conditions. However, i-relate ko lang po ito sa holistic approach na sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos. A holistic approach means to provide support that looks at the whole person, not just their mental health needs or whatever. Sama siya kasi sa mental health ito. But this is related. Kasi holistic eh. Hindi lang yung mental health needs o hindi lang yung kanilang pagkalulong sa masamang droga. The support should also consider their physical, their emotional, social, and spiritual well-being. How do you connect this to the fight for the illegal drugs? You have to fight it in a holistic approach as a whole. Buong pagkatao, buong kailangan ng tao. If they are violent and they committed a crime, if they can be rehabilitated and be punished through the use of the law, much better. Di po ba? If they committed a very heinous crime and they got caught, let the law punish them. Di po ba? Eh ang sa atin kasi, yung parang nangyari doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte, they don't deserve justice. They deserve death. Kasi ganun eh. Kasi of the very horrendous act that they have committed, lalo-lalo na yung may ni-rape, pinatay. Kabataan, pinatay. Nakikita nyo yun, nababasa nyo yun. Yung iba, napagkamalan lang, napatay. Diba? What the President doing now, what the President doing now is a holistic approach. We catch them, we put them in jail, let the legal system work, punish them through the court's decision. And then through that, we can rehabilitate them, saving their lives, saving ourselves with the human rights violation. Nakikita nyo? Walang ngumangaw-ngaw na makabayang black. Ang tanging ngaw-ngaw ni Manuel ay yung mga napatay na journalist, sinisisi kay PBBM. Siya lang yun, si Manuel. But in reality, ano ang sabi ng CHR? Maganda ang human rights sa ating bansa. Anong sabi ng ibang mga journalist? Malaya silang nakakapagpahayag because of the holistic approach been doing by the Marcos administration. We don't use the end of the barrel to the criminal. As much possible, we have to save them. Remember what his father said? Hindi niya kayang pumatay ng kapwa niya Pilipino. Pwede niyang patayin ng banyaga. Pero ang kapwa niya Pilipino, hindi. Remember what the late President Apo Lakay did to this drug dealer na inchik? Firing squad. Yung mga nag-treason, he let them live. Because as much possible, I don't wanna kill my fellow Filipinos. Unless otherwise, it becomes an anarchy. Yan ang hirap sa atin eh. You do not compare your achievement to others because we have a different capability. We have our own talents. We have our own style of management. Di ba? Lahat naman yan eh. Na-experience nyo yan. Ako na-experience ko ang change of management. They have different style of management. Some are worse, some are good. Some are rude. Iba-iba. Kaya ito, yes, tanggap namin. Naobserbahan ko rin, dumadami kasi dami ko nababasa dito. Sa airport may nahuhuli. Sa ports may nahuhuli. The latest one ng laki-laki, yung sa Subic, 3.8 billion or 3.6 billion pesos. Not intense? So be it. Ayun ang pananaw mo. Diba? Why? Because sinasabi mo, diba, yung inimbestigahan nyo, anong nangyari dun sa Senate hearing ninyo about those, yung pagre-recycle ng mga kapulisan, na ang dami pong involved na high-ranking officers ng PNP. What happened to that one? Have you submitted your report? Or what? So ito, hindi ko sa inaalipusta kayo, Pangulong Duterte. That's what you think. That's what you said. Ikaw din ba to? Pero I think this is just another, yung bang pagbibigay ng iyong opinion, pero it gives a very negative perception to the Marcos administration.
kung magaling naman pala kayo, di sana you totally shoo them away out of the country. Na sana nilinis nyo na ang buong bansa from Apari hanggang Hulo, north, south, east, west, ng illegal na droga. Hindi, ang pinangangalandakan nyo lang, paano nyo pinaganda ang Davao Paano nalinis ang Davao sa lahat ng kung anumang bagay ng kasamaan? Bakit Davao lang? Presidente lang ba kayo ng mga taga Davao? Pasensya naman po sa Davao, hindi po kayo ang tinitira ko. Hindi po kayo ang tinatanong ko. Wala pong masamang tinapay dito. Bakit hindi nyo napaunlad ang Metro Manila? Presidente kayo. Bakit hindi nyo napaunlad yung ibang kanayunan? Presidente kayo. So isipin ko, bias kayo. Kasi Davao lang ang inakasikaso ninyo. Pwede naman kayo magbigay ng memorandum o isang parang executive order na lahat ng leaders ng local government as much possible improve your province o yung kanayunan ninyo. Otherwise, since you have a kamay na bakal during that time, siyang salita nyo lang, kinatakutan na kayo Di po ba? Now, parang pinagmamalaki nyo na talagang sinasabi nyong weak, pinapatunayan yung weak si Pangulong Bongbong Marcos because of this illegal drug campaign. Weak din kayo Kasi kung totoong malakas kayo, yung drug matrix book ninyo, di sana pinatupad nyo yun. Nasaan yung 5 general? Hindi nyo man lang pinakita sa amin na nakapture ninyo or tinumba nyo. Nasaan yung iba pa? Yung mga parang matrix ninyo, nasaan yun? If you are so that good, if you have an excellent rating on the drug bust, on the drug eradication, it's not totally eradicated. Di ba? Ito parang sinasabi nyo lang ito yung katotohanan na sinasabi ko noon, that PBBM is weak. Pareho lang kayong weak. Kung ganun. Coming from your mouth. Di po ba? Hindi niya lang sinabing direkta ngayon that he is weak. Sinabi niya pa na you have all the power, but the power should be in a legal way. Na hindi siya hahabulin ng korte. Whether in our country or outside of our country, not like yours, hinahabol ka ng ICC. Di po ba? Pinoprotektahan ka pa nga ng Pangulong Marcos Pasensya naman po sa mga Duterte natics Binibigyan ko lang po ng komento yung sinabi ng Pangulo at ni Senator Bato. Yes, it is your freedom and your expression. I give you that one. But, for me, what you have said, parang sinasabi nyo lang, yan ang katotohanan na sinasabi ko na weak si Bongbong. It is a narrative that he cannot do his job as a president to curtail, to eradicate the drugs, the illegal drugs. Now, ibalik ko yung tanong sa inyo. Have you totally eradicated it during your time? If you are so that good, how come nag-exist pa rin? Di po ba? Ibig sabihin talagang mahina si Bongbong. Mahina pala kayo, Abalos Wala kayong kwenta. Mahina kayo, NBI. Mahina kayo, NICA, yung intelligence ninyo. Mahina kayo. Di ba? You are not just as intense. Kaya gayahin nyo. They have to look at the end of the barrel of the loaded gun. Parang ganun yan Not as intense. Pero iba Iba yung style. Holistic approach. Palagay nyo walang ginagawa ang gobyerno? Tulad ni Abalos, di ba may BIDA program nga siya? Kung may nare-recycle man, di nakasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kasalanan ng mga tiwaling pulis because of their greed. Kung sabihin, wala ring nag-recycle nung panahon ninyo. Di po ba? Kaya wag kayong magmamalaki dito. Parang ang ginagawa nyo, minamalay nyo. Talagang pinapakita nyo lang na gusto nyong siraan ang administrasyong Marcos. Yun po yung tingin ko, no? Correct me if I'm wrong. Yun po yung take ko dito. Pasensya naman po sa mga Duterte fanatics Hindi ko po kayo tinutulan. Nagbibigay lang po tayo ng ating 1 cent. Now kayo, kung meron kayong opinion, mag-comment po kayo dyan. Wala lang mag-aansab. Opinion nyo, opinion ko, magrespetuhan tayo. Ganun lang po yan. Wala lang pong mag-ad hominem, no?
Kung sa tingin ninyo mas magaling kayong mag-vlog, may opinion din kayo, ibigay nyo rin po. Gawa kayo ng sarili nyong vlog para mas maganda, di ba? O makita rin namin kung gaano kayo kagaling, makita namin yung mukha ninyo, gaano kayo kagaling mag-vlog. So eto po, no, tingnan lang natin, no. Walang ginagawa, mahina daw, hindi ganun ka intense. O ito, sabi ng CNN, illegal drugs worth 30 billion pesos seized under Marcos admin, says House leader. O ayan po, yan ang sinasabi. 30 million from July 1, 2022, the first day in office of our president until today. No? Until today, kung kailan ito na isulat. October 9. President, we have a total drug haul of almost 4.4 tons of shabu and almost 3 tons of dried marijuana leaves. Ayun po ang sabi ni Representative Ace Barber. This amount can most definitely finance the election and victory of drug lords in our political arena. Kahit po kampanya pang presidente, kayang pondohan ng war chest na yan. O, tama naman. Di po ba? Now, ang tanong dito, bakit hindi nila inilahad? Ilan ang itinumba? Kasi, insignificant numbers. Nahuli eh. Nahuli yung mga drugs. So, ang tanong, nasaan yung mga drug lords? O siguro, inuimbestigahan pa yan. May tinumba ba? Wala. Di ba? Walang itinumba. O, so, wala tayong problema doon, di ba? O, ito pa, dagdag lang natin ito sa GMA News Online, si Representative Barbers din. 30 billion illegal drugs seized since start of Marcos admin. O, ayan. Di po ba? He said included were the recent 3 consecutive drug bust operation. O, ito bang hindi intense? Di ba? 200 kilos of shabu in Mabalacat, Pampanga, last August 25. 560 kilos of shabu in Mexico last September 25. Pampanga pa rin po ito, no? Mexico, Pampanga to. 323 kilos of shabu concealed in imported jerky beef from Mexico in Manila last October. Within the last 5 weeks, authorities were able to nab 1.3 tons of illegal drugs, and for the last 1.5 years of administration, the street value of these nab illegal drugs are already worth 30 billion pesos. So, yun na nga po yung nabasa natin kanina. Di po ba? Dinadagdagan lang. No? 30 billion na since naupo ang Pangulong Bongbong Marcos in a holistic approach to fight illegal drugs. As much as possible, kung kaya natin itong i-eradicate at mahuli itong sinasabi nilang mga drug lords, o baka may babatikos, ba't wala siyang mahuling drug lords? O tanungin nyo rin si Pangulong Duterte, may nahuli ba siyang drug lords na ipinusinta sa atin? Wala. Di ba? Natakasan pa nga siya eh. O, eto pa po, sama na natin to. Ito yung currently na iniimbestigahan sa House of Representatives. Ex-Mexico Mayor sa Pampanga po yan. No hand in 3.6 billion shabu haul. Former Mayor Teddy Tumang of Mexico Town has denied involvement in the discovery of shabu valued at 3.6 billion in a warehouse in Purok 5, Barangay San Jose, Malino on September 27. Ito po yung galing sa Port of Subic sa SBMA, ipinunta po dyan. Talagang controlled delivery to eh. Talagang sinundan nila eh. No? Okay, so ito po ang sabi niya. They have dismissed me from the service as mayor. I am just saying I intend to run as congressman and they haven't stopped me. That's politics. Okay, so yun po yung mga sabi-sabi ni Tumang. Very ano po ito. Ongoing po ang investigation dito. Tinitingnan nila kung sino talaga ang may-ari nitong warehouse. Mukhang isang inchik at may partner siya. Tapos, tinatanong si ex-mayor Tumang, bakit doon? Kasi siya ang nag-approve ng pagpapatayo ng warehouse na yun, ni Ong. Ayan. O, di po ba? So, anong problema? Kung hindi man siya as intense as possible, do you have any proof? Nakita nyo lang naglalabasan. Naglalabasan pero hinuhuli. Bakit hindi nyo tanongin si DILG? Siyang dyan si Abalos dyan eh. Di po ba? Di nyo tanongin ng NBI. Hindi nyo tanongin ng DOJ. O di kayo, mag-imbestiga ka, mag-Senate hearing ka, Senator Bato. Di ba? Diyan naman kayo magaling eh. Di ba public order and safety ka sa Senado, chairman ka? O. Saka si Pangulong Duterte, very radical po yan. Very, anong tawag kay Pangulong Duterte? Yung gusto niya yung eye for an eye, tooth for a tooth. Ganun po siguro kasi kung ano yung mga statement niya very incriminating na po yan. No? Ayun nga, balak nga siyang kasuhan ng mga progressive group because of what he have said during his gisa sa masa, para sa masa, ganun. No? So, good luck. Alis po tayo dyan sa drugs. No? Yun lang po yung sinasabi ko sa inyo.
the President Marcos is doing a holistic approach in combating these illegal drugs. So hopefully may mahuli tayong drug lords. Tulad nung ginagawa nila sa smuggling ng mga bigas, o di ba nagkaso sila sa mga warehouse, sa mga smugglers. Ganon. One of these days, you will find out. DILG, Abalos, galingan mo ha. Tagamanda ako, tagamanda ka. Sumbong kita sa tatay mo. Joke lang po. Joke lang po, Sek. Joke lang. Alam ko mabait ka naman. No? O, eto po. Punta po tayo sa another, ito na naman. Krimen po ito. Hacking, ha? Yung bad hacking. Kasi meron pong ethical hacking. Hacker versus hacker. There are good hackers, there are bad hackers. Yun yan. Yung mga bad hackers, talagang ano lang yan. Manggugulo lang yan. Menace po yan. Manghihingi ng ransom, ganyan-ganyan. Yung mga good hackers, they are protecting the intrusion of these bad hackers to the servers. Yan, ganun po yan. No? Bakit mo alam yung tokens? Eh ano po ako, programmer po ako. Napag-aralan po namin yan. Pero hindi pinag-aralan. Binabasa ko po yan. No? So eto, sa lahat po ng hacking na ito, mamaya sasabihin ko sa inyo, no? Lahat ng hacking na ito, simulan ko na, i-skip muna natin ito para ihuli natin itong meteor part na ito. Ito po, PhilHealth na hack. PhilHealth data breach, largest since Comelec. Ayan, no? Ito po yung ulat ng October 10, no? Ang laki nito. The recent hacking of PhilHealth Insurance Corporation computers affected the accounts of millions of members, making it the largest breach of government data since the Commission on Elections. So, ayan daw po. Paano ba minsan nahahack, di ba, yung mga bad hackers? Minsan, sobrang tiwala ka. No? Hindi mo alam, hacker pala yun. Minsan, hindi nga hacker. Minsan, sa Facebook account na lang. Ano ba ang account mo? Anong password mo? Di ba sa sobrang tiwala mo, naibigay mo na. Yung pala, kinalikot ng FB page mo, sabi mo, nahack ako. Actually, hindi naman siya hacker Nagtanong lang sa'yo. Ganun po ang isang paraan ng mga hackers. O minsan, tatawag lang yan. Tapos yung sa customer service, I forgot my login. No, can you give me my password and my username? O yung isa namang tanga-tanga doon, binigay. Ayun, nakapasok. Di po ba? Minsan, sobrang tiwala, minsan sobrang engot. Ganun po ang gawa ng mga hackers. Pero yung mga magagaling na hackers, they don't ask for that such information. They just use the backdoor. Kasi may mga backdoor dyan. Bawat isang security ng isang kumpanya sa server, halimbawa si Company A, meron siyang malaking data server. It is very protected, merong mga network yung mga firewalls. No, firewalls yan. Ilang layers of protection yung nandyan. Ilang antivirus ang nandyan. But the antiviruses is also susceptible dyan kasi may mga backdoor yan No? Hahanap ng paraan yung hacker kung nasaan yung weakness nun. Tandaan nyo, kahit nasa defense, may weakness. Look at Israel. Sa modern technology nila, na-atake pa rin sila. Example lang po yun no? Ganyan din sa computer system. No? Yung topology ng network ninyo, yung topology ng security nyo, there will always be a weakness. Iyan ang hahanapin ng napakagaling na hacker. Hina nyo. Manood kayo ng mga movie about hacking. Si Angelina Jolie saka si yung dati niyang asawa, yung una niyang asawa. Ganda nun. Ganda nung program na yun. Si Keanu Reeves may moving hacking, ganyan. Di po ba? Ayun ang hahanapin ng good hackers. Yung simpleng hacking lang, yung nagtanong ka lang anong username mo, password? Hindi nga, kaibigan naman tayo. Hindi mo pala alam, ginago ka na, ganyan. Ganun. Di po ba? Ayan. PhilHealth na hack. Ang humak dyan ay yung Medusa. No? Yung sinasabi nilang Medusa, nang hihingi siya ng $300,000 na ransom. Hindi po magbabayad. Sabi ng PhilHealth, di kami magbabayad. Wala kaming 300,000. Ayun, nilabas yung mga data. So, ang laki niyan. Di po ba? So, yun lang naman Ibig sabihin yung Medusa hackers na yan, yun lang gawa nila, manggulo, mang-manage. No? Yung hihingi ng ransom, pag hindi, ganito. Parang terrorist na sila Di po ba? Terrorist in a digital world. Yan po yan. No? Okay. After ng PhilHealth, ito namang PSA.
Philippine Statistics Authority naman ang hinak. Sabi po ng Philstar Global, the Philippine Statistics Authority is next to suffer a data breach staged by cyber hackers after the successful Medusa ransomware attack on PhilHealth Insurance Corporation. The National Privacy Commission, through Public Information Assistance Division Chief, confirmed yesterday that the PSA has suffered a data breach and has filed a breach notification report. So ang tanong dito, sino bang humahawak nitong mga to? No? Ito po, yung DICT. So ibig sabihin, mahina. Mahina kayo gumawa ng inyong firewalls. Ano ang layers ng firewalls ninyo? Meaning, na-breach kayo eh. Di po ba? Sabi ko sa inyo kanina, the network topology always have this security. But meron at merong weakness dyan. Ayan ang hahanapin ng hacker. Minsan ang weakness dyan eh, yun na ring network administrator. Minsan nagkakaroon ng lapses, no? Minsan, binibreach nila yung email, yung mga emails ninyo, nabubuksan nila. Ganyan. Diba? Ito, sa Abante Tonight, PSA hacking na booking sa Facebook post. O, ayan. Diba? Aminado ang PSA na napasok ng mga hacker ang kanilang community-based monitoring system. O yun, na naglalaman ng mga impormasyon kabilang ang 4Ps. Sa panayam ng AIC kay PSA Data Protection Officer, Attorney Elizar Ambatali nitong Webes, tiniyak naman ito na non-income related ang mga nabuksan sa kanilang CBMS na naglalaman umano mga demographic information na confidential. Pero nyo, na-discover lang sa Facebook page. O, ito pa, sa Manila Times, pupurgahin natin kayo sa dami nito, no? PSA probes allegation o alleged data leak. O, yan, ino-imbestigahan na po sila, no? In turn, the PSA have activated its data breach response team to launch an investigation into the incident and is coordinating with the Compliance and Monitoring Division of National Privacy Commission, the National Computer Emergency Response Team Philippines of the DICT, and Anti-Cybercrime Group of the Philippine National Police. So, ayan, tama lang yan. I-report nyo yan. No? O, eto pa. PSA probes data leak says national ID and civil registry not affected. O, ayun po ang sabi nila sa mga latest na report nila. O, yan. Ngayon, ito po ang sabi ng Rappler, your favorite media. Inside job eyed in PSA breach. Oh, inside job. Meaning yung nagtatrabaho doon. May pinagbigyan ng kanyang security. Yun. Minsan ganyan po yung tulad ng sinasabi ko sa inyo. Napapasok po sila. Oh, di po ba? Inside job. Yun lang yung kanilang iniisip. Okay? Next, Abante Tonight. Pati De La Salle. Oh, De La Salle University nadali ng mga hacker. Oh. Inanansyono ng DLSU na nagkaroon ng cybersecurity incident sa kanilang paraan at napekto ng mga applications na wala sa cloud o premise hosted host. De La Salle University experienced a cybersecurity incident last October 9, and the initial finding of its own investigation showed that on-premise hosted applications have been affected. Dahil dito, kinuha umano ng DLSU ang serbisyo ng Mandiant, isang subsidiary ng Google matapos mabiktima ng mga hacker. Sumikat ang Mandiant noong 2013 ng diretsahang idinawit nito ang China sa cyber espionage o pag-iispiya sa internet. Ano naman yan yung China Lagi yun, lagi yan. Kasi naghahanap po yan ng sa mga military. O, ito pa. PhilHealth. PSA. De La Salle. Hindi naman ng gobyerno ang De La Salle. Private school yan. Pero pinasok sila. No? Ito. Latest. DOST. PMP system. Also hack. Ilan na? 4. Yung De La Salle, wag niyong isama sa gobyerno. Private yan. Pero nahack din sila. PhilHealth, PSA, DOST, PNP. 4 na government agency, isang private. Ayun po ang sabi ng DICT. The DICT on Friday confirmed that the systems of the Department of Science Technology and the PNP were hacked. Dito sa DOST, we confirm na mukhang breaches nga ito. Initial report is that there are some expert data
personal identifiable information ng mga experts. Ayan. Meron din kasing report sa PNP, pero yun ay sobrang luma naman yun sa kumbaga, hinahype lang nila, pero lumang tugtugin na rin yan. Lumang tugtugin na pala. Hinahype nyo lang pala eh. No? Sunod-sunod po ito. Sunod-sunod ito. So, sa tingin ko, ito ba'y sinasadya o pinalalaki ng DICT? Kasi nga, they're trying to justify na bigyan sila ng confidential fund or intelligence fund kasi tinanggalan sila eh. No? Pero, magkakaroon sila ng kakampi sa Senado kasi tinanggalan sila sa House review. No? Pero sa Senado, may kakampi po sila. Si Villanueva, si Ejercito, at ilang pang senator na dapat talaga silang bigyan ng DICT. Bigyan sila ng CIF ang DICT. Now, the question is, if you will be given a confidential fund or the CIF fund, does this hacking will be prevented? How good you are to stop this ransom attack o ransomware attack, no? Mali tayo eh. Ransomware attack ng mga hackers. How can you prevent that? Hindi ko naman sinabing mai-stop sila eh, because these hackers will find a way to hack a system, para manggulo, magnakaw o whatever. No, ganyan po ang mga hackers, no? They will not stop because parang na rin nila, enjoyment nila yan eh, sa hacking world na if you able to hack one institution, welcome to the club. Ganyan po ang mga hackers. Can you hack this? Can you hack that? Can you hack that? Pag napasok mo yan, welcome to the world of hacking kasi ang galing mo. Yung po yan. Parang yung nakagawa ka ng isang virus na sumira sa lahat ng servers. Remember, the love bug virus. Sumikat yan. Pero hindi ako naapektuhan yan. Kasi pang Microsoft Word yan eh. Di ba? Yung email ako gamit ko lang noon DOS. Yung DIS operating system, sinong nakakaalala noon? Meron pa ako yung 3.5 floppy disk, mga kababayan. Ang virus lang na pumapasok sa akin, sinatas, yung baliktad ng Satan, yung demonyo biglang lalabas sa'yo. Apektado na kaagad yung sector 0 mo. Pag sinabing sector 0, yari ka. Yan ang simula ng sa hard drive eh. O doon sa floppy disk, wala na. Hindi mo na ma-open. Wala na eh. Sector 0 nang sinira eh. Ang gagaling Pero yon, mga low-level programming yon. Yung kay Labbag, yung taga-ama yan eh. No? Kita ko pa yan eh. Mahusay yon kasi first time na i-click mo ba naman, I love you? May nag-I love you, kinlik niya. Ayun, naapektuhan na. Boom, kabum-kabum. Huli siya. Gago siya eh. Sinama niya yung kanyang source code dun sa thesis niya. Teka muna, parang mali na ito. Ayun, nahuli siya. Na FBI pa nga siya. Kinakwento ko lang sa inyo. Yun yung mga maganda sa mga computer world. May alam po tayo dyan eh. Computer professor tayo eh. Di po. Pero ako po ay database developer po. Eto na. With all of this hacking, napuno po ang napuno po si Presidente Bongbong Marcos. So ayan po. Marcos frustrated amid hacking of government agencies. DICT executive says. Sino ba naman ang hindi magagalit dyan? Ibig sabihin, DICT, you are not doing your job properly. What are you doing? Natutulog kayo sa pansitan kung kayo man po ang humahawak niyan. Di po ba? What kind of firewalls, what kind of security that you are using to prevent this hacking to our national agencies? Mamaya, ang ma-hack dyan ay yung NICA. Alam nyo yung NICA, yung equivalent ng CIA. O yung NSC. Di po ba? Tapos nangangarap ang ating Pangulo na magkaroon ng central database ng lahat ng information ng PSA, ng PhilHealth, o whatever have you for easy access of information. Ngayon, hindi pala natin kaya kasi we've been hacked. Di po ba? Ay, ang gagagaling ng Pinoy pagdating sa computer. Si Onel de Guzman, ang pangalan nung si Labbag virus creator. Di ba? Ang gagaling natin eh. Tapos, ganyan lang. DICT, sino ba to? Si Uy. Wala kang dyan ha, wag kang ganyan.
President Bongbong Marcos expressed frustration amid the data leaks in government agency. Ayun po ang sabi ng official ng DICT. Di ba? Ito sabi nila, oh. Sabi nung si Undersecretary Jeffrey Ian D. Anak ng siopa, oh. Puro inchik naman palang nandyan Pangulong Bongbong eh. Yung secretary niyan si Ivan Uy. Tapos yung undersecretary niya D. Uy D. Sino susunod? Si si Lee, si Ong, ganun ba? O si Ong? Lahat na lang inchik. Eh, no wonder. Made in China. Di po ba kaya kayo nahahack? O talagang sinasadya yung mahak so you can stay to the Senate o ganito po. Kailangan namin ng confidential fund? Is it deliberate on your part? That you're not doing your job properly? Nagtatanong lang DICT, Ivan Uy, Undersecretary D. Nak ng potek, mga inchik oh. Magiging xenophobic ako dito pagdating sa mga inchik na ito. Kahapon, the President called us and he's really very frustrated on what's happening here. And he actually told us that we should really beef up our defense. He wants to know the technical details. Sabi nga niya, we should not be reacting after the fact. We should be preparing before it happens. Correct! Pero sa tingin ko, mga kababayan, ito, mukhang sinasadya eh. Para makuha po nila yung gusto nila na budget eh. May umuoo naman na dapat lang kayong bigyan. Pero what you are doing right now, you are just exposing yourself how vulnerable, how incompetent DICT is in protecting the data from our national agencies. Mamaya, mabris na nila yung kung saan naka-store yung mga gagawin ng Pangulo. O di po ba? Ang mga unethical hackers yung mga yan, hindi naman ethical hackers yan. Yung tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, there are good hackers, there are bad hackers. And these hackers, whether Medusa or not, are unethical. O baka naman may kasabwat sa inyo. Tulad po ng sinasabi kanina, na inside job yung nangyari sa PSA. Saan nagsimula? Saan nanggagaling yung inside job? Sino nakakaalam ng system? O di ba DICT? Tanong lang po. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.